Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na post-tribulation. Ayon sa pananaw na ito, ang layunin ng rapture ay iligtas ang mga mananampalataya mula sa poot at mga pagsubok na magaganap sa huling panahon. Pero kung ang paniniwala mo ay sa una, sa gitna o huli, ay hindi na ito mahalaga. Dahil tayong mga tao ay kailangan maging handa kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Wala talagang malinaw na dahilan kung bakit kinuha ng Diyos si Enoch kahit buhay pa ito, ang Panginoon lang ang nakakaalam. Ganon din naman, hindi din sasabihin ng Panginoong Hesus kung kailan talaga ang kanyang pagbabalik. Dahil para makita niya kung sino ang nakahanda at hindi. Alam mo, ang magnanakaw ay hindi niya sasabihin sa iyo kung kailan siya atake, kaya nga naghahanda ka araw-araw, nilalak mo yung pinto, chinecheck ang bintana at gate. Kaibigan, ganung klaseng paghahanda ang hinahanap ng Diyos sa iyo araw-araw. Isipin mo na ang araw na ito ay ang kanyang pagbabalik. Pag sinabi kasi ni Lord kung kailan siya darating, doon lang sila mismo susunod sa kalooban ng Diyos. Doon lang sila magbabago at mananampalataya sa Diyos. Kaya habang buhay ka pa at humihinga, ay tanggapin mo na si Jesus bilang Lord and Savior mo, at sumunod sa utos ng makapangyarihang Diyos. Bakit nga ba wala ang Book of Enoch sa Bible? Ang Book of Enoch o tinatawag ding Pseudepigrapha, ang ganitong mga klaseng libro ay nasulat mula noong 200 BC hanggang 300 AD. Madalas sa ganitong klaseng writings, hindi alam kung sino talaga ang mga author ng libro. Ang Book of Enoch ay halos parehas din sa sinasabi sa Biblia, kabilang dito ang mga pumapatungkol sa anghel, demonyo, pumapatungkol sa kamatayan, pumapatungkol sa paggalaw ng araw at buwan, pumapatungkol sa katapusan ng mundo. Sa mga higante, at ganun din ang mga kasaysayan na nakalagay sa Biblia. Hindi ibig sabihin na kapag ito ay may kaparehas sa Biblia, ay dapat na nating paniwalaan. Isa sa mga sinasabi sa aklat ni Enoch ay nagsasalita tungkol kay Noah. Si Noah ay inilarawan bilang ipinanganak na may puting buhok, na dahilan kung bakit si Lamech ay hindi sigurado kung si Noah ay tunay na anak niya. Gayunman, hindi kailanman inilalarawan ng Biblia na si Noah ay may puting buhok. Maraming mga scholar ang nagsasabi na ang Book of Enoch ay hindi si Enoch ang nagsulat nito. Sa totoo lang, walang mga scholar o mga theologian na naniniwala na ang Book of Enoch ay actual na sinulat mismo ni Enoch. Si Enoch ay nabuhay bago dumating ang baha. So, kung si Enoch ang nagsulat ng Book of Enoch, may malaking posibilidad na ang sinulat niya ay mawawala sa pamamagitan ng baha. Ang kauna-unahang aklat ng Biblia na isinulat ay ang Genesis, na isinulat ni Moises noong 1513 BC sa wilderness of Sinai. Kaya malabong mangyari na siya talaga ang sumulat ng Book of Enoch dahil kaapu-apuhan na ni Enoch si Moises. May mga nagsasabi din na iba-iba ang mga nagsulat nito, pinagsama-sama lang nila ang iba't ibang mga sulat kaya ito ay naging isang compilation lamang. At pinangalanan na lamang nila ito na Book of Enoch. At kaya nila pinangalan ng Book of Enoch ito, ay para maraming mga tao ang mabighani, at maraming tao ang magbasa nito noong panahon nila. Kasi alam naman na itong si Enoch ay sumunod at nanampalataya sa Diyos. Alam mo bang may mga tao o mga grupong gumagamit ng librong ito? Pinasok nila ang Book of Enoch sa Biblia nila. Ang grupong ito ay tinatawag na Ethiopian Orthodox Church. At hindi din binanggit ng ating Panginoong Hesus ang Book of Enoch. Kaya hindi din natin pwedeng isama ang Book of Enoch sa Biblia. Maraming mga Kristiyano, mga scholar kabilang ang mga Hudyo, ay hindi sang-ayon sa librong ito dahil marami sa mga nakasulat dito ay mga mali, at hindi biblical, at hindi din kalooban ng Diyos. Ang libro ni Enoch ay parang kapareho lang din ng pinapadala sa Tesalonica noong panahon ng mga apostol. Dahil noong nangangaral ang mga apostol, may mga nagsusulat ng mga mali-mali at kalokohan, at pinapadala sa ibang mga Kristiyano noon para mandaya at manggulo. Tulad ng mababasa natin sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 2-3. Na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan. Sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica dahil nabalitaan nila na may mga nagsusulat ng mali para guluhin, lokohin at lituhin ang mga tao noong araw. At ito ang isa pang nakasulat sa Book of Enoch na masasabi nating kalokohan.
Yun daw mga anghel ay nagkaroon ng pag-aasawa sa mga tao. Ito daw ay mga fallen angels na ang taas ay 300 cubits o 450 feet ang height. Ang pinakamataas o higante na nabuhay sa mundo ay mga nasa 9 feet hanggang 13 feet lamang. Kung iisipin na ganung katangkad ang tao na mas mataas pa sa Statue of Liberty na 305 feet lang ang taas, nangangahulugan masasabi nating isang malaking kalokohan lamang ang libro ni Enoch. Kaya mga kaibigan, mas mabuti na wag na nating basahin ang librong ito. Ano nga ba ang matututunan natin kay Enoch? Ang pambihirang kapalaran ni Enoch na kinuha ng Diyos nang hindi nakaranas ng kamatayan ay nagsisilbing isang patunay ng kanyang hindi natitinag na pananampalataya, katuwiran, at debosyon. Ano napansin mo sa edad ng mga ninuno ni Noah? Si Enoch lang ang maagang kinuha ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit niya ito ginawa. Ang pagkuha kay Enoch ng maaga ay hindi nangangahulugang hindi siya mahal ng Panginoon. Dahil isa si Enoch sa totoong may pananampalataya sa Diyos. Kung iisipin natin, minsan ang pagkamatay ng mga bata ng maaga ay masakit para sa ating mga tao, ngunit minsan ito ay makakabuti din sa Panginoon kung iisipin. May magandang plano ang Diyos sa mga batang ito, dahil ang mga batang wala pang sapat na kaalaman ay nasa kaharian ng Diyos. At tayong mga tao ay wag lang mag-focus dito sa lupa, wag lang tayo magpayaman, at wag ka maiinggit sa mga taong mayayaman, o mga taong pala-post sa social media ng kanyang mga na-achieve. Lahat ng meron tayo ngayon ay pansamantala lang. Hindi ko sinasabing masama maging mayaman. Subalit, ang totoong buhay ay sa mga bagay na hindi nakikita. Ang totoong buhay ay ang makasama ang makapangyarihang Diyos sa langit, at ayon ang pinaka-rewards na matatanggap natin. Magbasa lang tayo palagi ng Biblia. Dahil magkakaroon tayo dito ng totoong pangunawa kung paano mamuhay ng tama at payapa. May mga bagay talaga na ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit ito pinahihintulutan na mangyari, tulad ng ginawa niya kay Enoch. Magtiwala at manampalataya ka lang sa Diyos, dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At hinding-hindi natin maaarok ang isip ng Diyos. God bless. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.